Magandang araw, GIP. Babalik na tayo sa weekly raffle natin ng 200 pesos para sa 5 tao. Pero mas simple na ang requirement. Mag-comment lang ng hashtag JD. Kasali na kayo kaagad sa raffle natin and make sure nakasubscribe kayo sa YouTube channel ng JD at Facebook page ng JD. Yun lamang, ganun kasimple. Ngayong paparating na Sunday ang announcement ng winners ng cash prize. At kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, comment lang kayo, JIPs. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Parang isang sakong semento ang bumagsak. Kasunod ng pag-ungol ni Pangkaw. Maririnig ang paglagutok na parang bali-baling buto sa katawan. Mataas ang pinagbagsakan ni Pangkaw at sa ilalim ay may nakaumbok na bato. Ang sabi ni Risto, ano man ang gagawin ni Abner kay Pangkaw, pinahihintulutan siya ng kalangitan. Nasa kamay ni Abner ang pagkitil sa isang demonyo. Walang pagdadalawang isip. Dahil sukdulan ang galit. Nag-aapoy at umaapaw na puot. Walang pag-aatubiling lumapit si Abner kay Pangkaw. Gumagapang ito palayo habang nakasayad ang baling paa sa lupa at nagmamakaawa pa ang mangkukulam. Binunot ni Abner ang punyal. Baon ang paghihigante para sa katarungan ni Melissa. Mabilis na hinablot ni Abner ang buhok at pagkatihaya ni Pangkaw. Tinarak ni Abner sa dibdib ang patalim at kaagad binawian ng buhay. Kulang pa ang kamatayan mo sa kademonyo ang ginawa mo. Magdusa ka sa impyerno, animal ka! Wika ni Abner. Ilang sandali pa. Nagsidatingan na si Lorena, Noel, at pinuntahan naman ni Abner ang kasintahang nakaluhod sa buhangin. Sinabi niya na nakapaghiganti na ang dalaga. Hindi nakapagsalita si Melissa. Bakas pa rin sa muka ang kalungkutan at panay ito ng kapa sa sariling bisig. Kasabay ng mahinang hampas ng dalampasigan, huni ng mga kulisap, hagapas ng dahon, ang payapang pag-iisip ng bawat isa dahil sa napatay na nila ang isa sa mga parte ng kanilang hakbang. Bagaman hindi patiyak kung ano ang paparating, alam nila sa sarili na kaya nilang malampasan at magapi ang kampo ng dilim. Pansamantalang nagpalipas sila ng gabi sa tabing dagat. Nakatulog si Noel, Abner at Melissa. Samantalang si Risto naman, gising at hindi man lang dinadalaw ng antok. Katabi si Nanay Lorena na nasa anyong tao. Hindi nagsasalita. Nakatingala lang sa kalangitan habang hinahapuap si Risto sa likod. Anay, kumusta naman po kaya yung bahay? Saka si Tia Nenet po, maayos po ba yung kalagayan niya? Parang matamlay po siya eh. Ngayon ay, nararamdaman ko po siya. Wika ni Risto. Siguradong gusto kang makita ng Tia Nenet mo. Ganun kakamahal ng tiya mo eh. Gusto mo bang umuwi na sa kanya? Tugon ni Nanay Lorena. Ngumiti si Risto at niyakap ng mahigpit si Nanay Lorena. Sinabi sa bata na uuwi na sila kapag natapos na ang lahat. Patuloy lang sa paghahapuhap si Lorena kay Risto hanggang sa nakatulog na ang bata. Marahan niyang nilapag sa gilid ng tumbang puno ng nyog para hindi masyadong matamaan ng malamig na hanging amihan. Umalis si Lorena. Nilibot ang buong isla at inalam kung meron bang ibang banta.
Hanggang sa hindi malamang dahilan, habang naglalakad si Lorena ay bigla na lang siyang napatigil. May kung anong nag-uudyok sa kanya na magpatuloy. Hindi alam ni Lorena kung bakit. Hindi madiktahan ni Lorena ang sariling katawan. Sa halip ay nagmistulang statwa na hindi makagalaw maliban na lang ang mga mata. Ilang sandali pa, may nagpakita sa kanya na isang tao. Matangkad, sakto lang ang pangangatawan. Lumapit ito kay Lorena, ngunit gustuhin mang magpalit ng anyo bilang kubura. Hindi niya magawa. Hanggang sa ilang distansya na lang ang tao, isang lalaki na nasa 50 taong gulang. Magandang gabi. Maaari bang malaman kung anong sadya nila sa lugar? Wika ng payat na lalaki. Napadaan lang po ko, Manong. Mukhang natamaan po ata ako ng orasyon nyo. Wala akong balak na masama sa lugar. Nais ko lang po sanang magmasid. May mga kasama akong mortal. Nagpapahinga sila sa kabilang dako. Malumanay na wika ni Lorena. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Carpio at sinabing kanina pa siya nakikiramdam. Sa katunayan, batid niyang patay na ang mangkukulam na si Pangkaw. Mabuti naman at napatay na rin siya. Matagal na ako nagbabalak sa kanya eh. Gusto ko din siyang patayin. Malaki siyang perwisyo sa lugar at karamihan sa naging pasyente ko galing sa kanya ang sakit. At saka, umabot na sa lungsod ng Bien Unido ang paghahasik niya. Maliban pa dyan, gusto ko talagang patayin ang mga katulad niya. Kaso nga lang, walang sumubok kay Pangkaw dahil malakas talaga siya. Pero ako, sukat ko na eh. At naghahanap lang ako ng pagkakataong magkaharap kami muli. Teka, dyan ka lang. O sige, iakbang mo na. Yung mga paa mo, nakawala ka na sa poder ko. Wika ni Carpio. Inalalayan ni Carpio si Lorena paatras at pinaupo sa isang bato. Dito na nagpakilala si Lorena. Hindi niya maramdaman sa tao ang kasamaan kahit na ang gamit nito ay galing sa masama. Mangkukulam pero higit na mas malakas sa iba. Muli namang nagsalita si Carpio. Sinabing aswang si Lorena ngunit hindi pangkaraniwang aswang. Sige na, pwede ka nang makalis. Mabait ka naman. At natitiyak akong hindi ka banta sa amin. Wika ni Carpio. Hindi nakapagsalita si Lorena. Tumangulang at nakaramdam ng respeto sa tao. Bumalik na siya sa posisyon kung nasaan naroon sila Risto. Tulog pa rin ang bata maging ang ibang kasama. Nang mga sandaling ito ay lampas hating gabi na, naisip ni Lorena na daanan ang bahay ng lalaki bukas ng umaga. Yun na nga ang nangyari kinabukasan. Sinabi ni Lorena kay Risto ang nangyari kagabi habang tulog ang bata. At dagdag pa ni Lorena, pupuntahan nila ang nagngangalang Carpio. Maraming alam yung taong yun eh. Malamang may maitutulong siya sa atin. Ayos ka lang ba dyan, Noel? Ikaw, Melissa, Abner, kumusta? May pupuntahan lang tayo bago natin likasin ng lugar. Mungkahi ni Lorena. Ayos lang kami, Lorena. Mas maigi sigurong puntahan natin yung sinasabi mo kasi ang totoo. Hindi ako sigurado sa iba pang mga katulad ni Pangkaw eh. Maliban na lang kay Rufulo. Baka kasi marami na siyang nagawa sa iba pang katulad namin eh. Tugon ni Melissa. Pumunta na sila sa lugar ni Carpio. Hindi na napatigil si Lorena sa poder ng matanda. Nakita nila sa unahan ang isang maliit na kubo. Nasa gilid lang ng baybayin ngunit maraming nakapalibot na bakaw. Nasa labas ng bahay si Carpio.
Parang inaantay sila at nakatanaw sa kanila habang paparating. Tuluyan na nilang narating ang lugar. Nakakunot lang ang mukha ni Carpio at parang nakakita ng sobrang nakakatakot. Nakatitig sa bata nang hindi man lang kumukurap. Ilang sandali pa ay nagudyat ng kamay si Carpio. Pinaupo sila sa isang mahabang upuang puno ng bakaw. Hindi nagsasalita ang matanda. Hindi rin inaalis ang tingin sa bata. Hanggang sa pinuna siya ni Lorena at sinabing bakit ang tahimik ni Carpio. Wala lang. Namangha lang ako sa batang yan. Siya ba yung pumatay kay Pangkaw? Hindi ko masukat ang kakayahan niya. Sobrang liwanag at maraming nakapalibot na gabay. Wika ni Carpio. Napangiti si Lorena, habang sila Noel at Abner naman ay nagkatitigan habang umiiling. Hindi po salitang pagpatay. Paghukom po ang tawag sa ginagawa ko. At saka si Kuya Abner po yung pinahintulutan ng itaas eh. Nga po pala, ang sabi ng nanay marami daw po kayong nalalaman. Nagbabaka sakali lang na baka matulungan niyo po kami sa iba pang katulad ni Pangkaw. Wika ni Risto. Ganun ba? Pero bago ang lahat, ano bang meron sa batang to? Ano bang meron sa'yo, Dong? Ano gani ang pangalan mo? Tanong ni Carpio. Si Risto ang nagsabi ng kanyang pangalan, ngunit si Lorena ang nagpaliwanag kung sino talaga si Risto. Gaya ng mga sinalaysay sa mga nagdaan, katulad din ang paglalarawan ni Lorena sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Carpio. Ayon sa kanya, ang batang nasa harapan pala ang kumakalat na balitang isang banal. Parang hindi malaman ng matanda ang gagawin at halata sa kinikilos nito ang pagkataranta. Ilang sandali pa, sinabi na rin ni Carpio ang iba pa niyang nalalaman. Pugante si Carpio. Tumakas sa kulungan sa pagnanais na maipagigante ang kamatayan ng mag-ina. Ito ang nag-udyok sa kanya upang pasukin ang pagiging manggagamot, kahit pa literal siyang mangkukulam. Kilala niya ang lahat ng may koneksyon sa kulto at alam niya din ang kasapi ng mga ito. Hindi lang si Rufulo at Pangkaw. Minsan na siyang inanyayaan na sumali sa grupo, ngunit tinanggihan ni Carpio dahil nasa kasagsagan siya ng pagigante noon. Mamamatay tao ako, pero pinipili ko lang kung sino. Maaaring matawag akong mersenaryo. Lahat ng may koneksyon sa pagkamatay ng pamilya ko, pinapatay ko lahat. At ilan doon ay kasapi pa ng kulto na kinabibilangan nila Pangkaw. Sinabi ko na sa inyo, Lorena, na may dahilan. Kaya nga ako tumira dito sa isla, para masubaybay ang maigi si Pangkaw. Doon ako sa kabila dati nakatira sa kabilang isla. Kagabi, inabangan ko si Pangkaw kaso may ibang kalaban. Pero kayo pala yon. At si Pangkaw din pala ang punterya nyo. Sa lungsod ng Bien, marami pang iba. Ayon sa impormasyon, nagtatayo din si Rufulo ng isang grupo. Siya ang nagpapalaganap at namumuno sa lungsod. Ang mahirap ang ibang katulad kong manggagamot. Walang panlaban. Masasabi kong mapalad ako dahil dumating ang batang to. Sa lungsod, malapit sa simbahan, may gumagala doon na nandudukot na mga bata. At ayon sa nalaman ko, sangkot dito ang kulto. Wala na akong ibang hinala kung hindi si Rufulo. Nga pala kayong tatlo maliban kay Lorena at sa bata, puro kayo mangkukulam. Ipapairam ko sa inyo ang ribulto na may mukha ng kambing. Makakatulong yan sa inyo sa pagtukoy sa eksaktong kinaroroonan nila. Hawakan nyo lang at usalin ang mga katagang ibibigay ko.
Gustuin ko mang tumulong, pero may kailangan pa akong gawin. Pagpapaliwanag ni Carpio. Pumasok ng kubo at pagbalik, meron itong bitbit na kulay itim na bag. May dinukot ang matanda at paglabas ay nagulat si Risto. Maging sila Melissa, hindi makapaniwala sa hawak ng matanda. Isang rebulto na may mukha ng kambing. Itim ang kulay, pero makintab. Maraming pangitain kagad ang nakita ni Risto. Halo-halo. Nakakita siya ng iba't ibang uri ng kaluluwa, demonyo, at iba pang nagdusa sa gitna ng nag-aapoy na lugar. Umatras ng bahagya si Risto nang makarinig ng abiso ng gabay. Napansin naman ito ni Carpio, kaya sinabi ng matanda na huwag siyang matakot sa nakita. Ngunit si Melissa ang nagsalita. Ang relika na tumatawag sa mga demonyo. Ang relika na nagpapakita sa hinaharap at ginagamit sa isang ritual ng pagpapalakas. Bakit may ganyan ka? Ang pinuno lang ng kulto ang meron yan. Wika nito. Oo, galing ang gamit na ito sa kapatid ng pinuno niyo na isa ding pugante at nakasama ko noon. Siya si Hudan, pero patay na siya. Napasa akin ng isang rebulto habang ang dalawa naman ay nakuha ni Almacar na kapatid ni Hudan. 3 ang rebulto. Inalok ako ni Almacar na gumawa ng isang grupo at katunayan. Bago pa magsimula ang lahat, alam ko kung papaano tinayo ni Almacar ang organisasyon. Pero hindi ako sumali. Iba ang hinahangad ko kumpara sa kanya. Katarungan lang ang sakin. Habang ang kay Almacar naman, pagpapalaganap ng kasamaan sa iba't ibang lugar. Bagaman masama ang rebulto na to, pero nasa mabuti namang kamay. Tama ka, Iha. Ito nga ang ginagamit na pagtawag sa demonyo, pero depende sa kalooban at hinahangad ng humahawak. Wika ni Carpio. Hindi yan pantawag o anumang ginagamit sa ritual. Yan ay isang portal sa magkabilang dimensyon. Hindi pinahihintulutan ng kalangitan ng ganyan dahil isa yang panlalamang. Pero may iba kayang bumuhay ng portal. Wika ni Risto. Tama ka, Risto. Isa nga itong portal. Portal na may magkakaibang dimensyon. Sa astral, metiko, sa impyerno at kalangitan. Pero hanggang sa pangitain mo lang makikita at hindi ka makakapasok. Kaso nga lang, kayang-kayang tawagin ito ang iba't ibang klase ng nilalang maski ang mga anghel o demonyo. Sumpa ang gamit, kaya ganito ang itsura. Pero Beno, parang ayaw mo ata eh. Malaking tulong sana at totoo ang pinakapunto ko. Gusto kong mahanap niyo ang iba pang rebulto at mahanap niyo lang ang mga ito sa pamamagitan ng hawak ko. Iisa lang ang poder ng bawat rebulto. Kaya kapag magkakalapit, malalaman kagad ang isa pa. At alam niyo naman na kung sino ang may hawak ng dalawa pa, hindi ba? Hindi ba, Iha? Nakita mo na ito sa pinuno niyo. Wika ni Carpio na siyang panandaliang nagpalito sa mga isipan nila. Hanggang sa sumabat si Melissa. Malaki ang posibilidad na malalaman talaga nila ang humahawak sa iba pang rebulto kapag dala nila ang isa pa. Pero ang problema ay si Risto. Waring labag sa bata ang gamit na ito. Naniniwala ako sa inyo. Patawarin nawa ako ng kalangitan. Malakas ang kalaban at hindi madaling masupil kung hindi hahanapan ng paraan. Pero, pwede bang mahawakan ng rebulto? Wika ni Risto at inabot naman sa kanya ni Carpio ang rebulto. Maniwala man kayo sa hindi. Pagkalapat pa lang sa palad ng bata, umusok ang rebulto at makikita naman sa itsura ni Risto na parang nasasaktan ngunit tinitiis lang.
Ilang sandali pa. Tumingala si Risto. Inangat ang ribulto at pinikit ng bata ang mga mata. Bumubuka ang bibig na hindi nila maintindihan ang sinasabi. Hanggang sa nawala na ang pag-usok ng kamay ng bata. Nagbuntong hininga si Risto. Tinanggal ko na ang banta sa ribulto. Wala na rin siyang bahid ng kasamaan. Lahat ng naisakripisyong buhay dito, pinalaya na ang lahat ng kaluluwa. Ngayon, isa na lang itong portal at hindi na pwedeng makatawag ng anumang nilalang na galing sa masama. Maliban na lang kung bubuhayin ng isang mangkukulam o babasagin ang hinarang ko. Maraming salamat po, Mang Carpio. Wika ni Risto. Tama lang na isinuko ko sa iyo ang gamit na yan. Para mabasbasa naman ang mabuti. Hayaan nyo, kapag natapos na ako sa personal kong problema, susunod ako sa inyo. Malalaman ko naman dahil markado na kayo sa akin. Wika ni Carpio. Kaunting kaalaman. Si Carpio. Ito ang lolo ni Marco sa bituka ng manok. Mahabang kwento ang bituka ng manok at doon niya nalaman ang iba't ibang sumpa. Kinabibilangan ng iba't iba ding mga mutya, tangan at marami pang iba. May koneksyon ng Batang Kristo sa kwento ng bituka ng manok. Sa Batang Kristo, nagsimula ang malawakang paglaganap ng kulto na nagsasagawa ng malalakas na sumpa. Dito din naisilang ang sumpa ng bituka ng manok bago pa mangyari ang kwento ni Marco. Maaaring subaybayan ng kwento na merong pamagat na bituka ng manok. Balik tayo sa kwento. Inabot ni Risto ang ribulto kay Abner. Pero umiling si Abner at kita sa muka ang pagkatakot. Ako na lang ang hahawak. Alam kong hati ang isipan ni Abner. Sige, amin na. Wika ni Noel. Kasabay nito inabot din ni Carpio ang ilang kataga upang makabisa ang gamit. Ilang sandali pa ay umalis na sila ng lugar. Pero bago pa man tuluyang makaalis ay muling nagbilin si Carpio. Asahan nila ang buong suporta ng matanda. Susunod talaga siya. At kung hindi sa Bien magkikita, maaaring sa susunod na lugar. Pagkatapos nun ay saka pa lamang umalis ang grupo ni Risto. Muling sumakay ng bangka. Bumiyahe sila pabalik ng sentro ng Bien. Walang inaksayang oras ang grupo ng mga sandaling ito. Pumunta kaagad sila sa nasabing lugar ni Carpio. Dito may dinudukot na bata tuwing gabi. Nasa unahan ng simbahan, may malaking establishmento at nakahanay ang mga maliliit na tindahan pero nakasara ang karamihan. Ang harap naman ay papunta sa eskwelahan. Nagtanong-tanong si Lorena sa isang tindera kung may nagaganap bang karahasan sa lugar. Ayon sa narinig namin, may mga bata daw na dinudukot dito. Totoo po ba yun? Tanong ni Lorena. Ay oo, pero ilang linggo na yan. Wala nang sumunod pa. Pero alerto na ang mga magulang ng mga estudyante ngayon at hatid sundo na ng mga kaanak nila. Ay dati kasi, yung mga bata sumasaglit pa sa isang lugar ay tuwing gabi may nadudukot. Alam nyo naman na uso ang bentahan ng parte ng katawan ng bata. Pero sa iba, katulad ko, ang hinala namin aswang ang may gawa. Yung kapitbahay kasi namin, nasaksihan niya ang pagdukot. Parang mga tao lang na napadaan pero sobrang bilis kung kumilos. Hindi nga daw nakapagsalita o nakasigaw ang bata. Nakakatakot. Kaya ito, hindi na kami masyadong nagpapagabi sa pagtitinda. Baka hindi na bata ang isunod, ay pati na rin ang matatanda. Ay, teka, kahapon nagkagulo.
may hinabol daw na bata. Pero baliw naman ang humabol. Wika ng tindera. Teka, baliw? Baliw ang humabol? Namukaan niyo po ba? Tanong ni Lorena. Ay, oo. Kakilala ko. Diyan yan dati nakatira sa likod ng eskwelahan. Ay tapos ngayon, ay akalain mo, pagala-gala na lang. Pero madalas ko siyang nakikita tuwing gabi. Tapos, dumadaan ng tahimik. Muling wika ng tendera. Sumabat naman si Noel at sinabi kay Lorena kung bakit nagkakaroon sila ng interes sa nangyayaring dukutan. Ang kailangan nilang unahin ay si Rufulo. Tama lang na alamin natin ang ibang nangyayari. Ang lahat ng ito ay maaaring magkaakonekta. Nay, subukan po nating hanapin ang sinasabing baliw. Wika ni Risto. Bahagyang napakunot naman ang mukha ng tendera sa mga napag-usapan nila. Tila ba sobrang nagtataka. Kaya nagtanong pa kung taga saan at kung ano ang pakay nila. Kasi po, nawalan din kami ng kaanak na bata noon sa Pilar. Kaya kami nandito para mag-imbestiga. Kami, nahirapan po kasi hindi tumutulong yung otoridad. Saka, wala naman silang nakikitang solusyon. Palusot ni Lorena. Wala namang idinagdag pa ang babae. Tumangulang ito at naglakad na sila Risto papunta sa paaralan. Wala namang pasok kaya sobrang tahimik ng lugar. Pero ng mga sandaling ito ay biglang nagbago ang tono ng mukha ni Risto. Tumigil sa isang matanda sa harap ng malaking gate at tila nakikiramdam. Lorena, ganyan ang anak mo kapag may kakaiba sa lugar. Biglang hihinto at hindi namin mabasa kung anong tumatakbo sa isip. Nagugulat na lang kami kapag may sinasabi siya at kapag merong nakikitang banta. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel at muli babalik na ang weekly raffle. Kaya naman, ang requirement lang ay mag-comment ng #JD. Yan lamang, maraming salamat. Paalam.